Maliban doon, ako rin ay nagsunog ng yung pinag-harvestan ko ng mais. Ayun, hanggang ngayon umusok pa. So ito po, napakita ko pa yung iba kong mangga na namumunga. Ang dami, sana matuloy lahat to, no? Dahil bulaklak. Kung mapapansin niyo po, pinapatubigan ko sa dulo ng mga dahon. Halimbawa po, yan ang dahon, no? Yung katapat noon, nandito, yan, dyan. Andyan po yung mga hangganan ng ugat ng mga puno, mangga o vegetable. Andun po, kaya kapag mag-aabono ka, doon din sa lugar na yon. Yan po, ayan. Ito po ay natutunan ko, ibinahagi sa amin ng mga agriculturists kung saan yung dulo ng dahon ng isang puno. Ayan. Dito sa tapat, andito po yung mga ugat. Kaya kung mag-apply ka ng abono o magdidilig ka, dyan po, huwag dun sa pinakapuno. So yun po guys, sana po dagdag kaalaman sa mga hindi pa nakakaalam. Putot, umakyat ka sa na lubog ka sa tubig. Yan po yung aso kong putol lang buntot. Pero pang dalawa yung kapatid niyan, kasi ito naunang pinanganak. Dali, magkano muna ako. Pagkatapos kong mapatubigan ito, lilipat ko naman dyan sa loob. Ay, namulot ako ng mga natitirang mais. Yan po yung aking mga na-harvest na mais. Kapakain sa aking mga manok. So ito, itong kay Mito, pinatutubigan ko rin. Ito ang tuntungan mo. Oh, bakit ka? Ayan ayan tuntungan mo. Ayan o. Meron na pong naunang mga mangga, bunga ng mangga. Ito po nga pala yung dalawa kong aso na putulang buntot. Yung dalawang maliit na aso. Yung kambal. Ayan po, mga alaga ko yan. So ayan. Ito po yung mga naunang bunga ng mangga. Sinupot ko para hindi sila anuin ng insekto. Mga ilan lang ito, mga naunang bunga. Yung iba nga nasira eh. Ayan po ang lalaki. Sa punggol na rin. Alam mo yung sa punggol, yung magkasama-sama. Ito, nabiyak. Ibig sabihin nito, kulang sa tubig. Kulang po sa tubig ang puno ng mangga. So, ito, pinapatubigan ko rin. Maging ito rin. Nung nakaraang taon, ito pong punong na to, ang pinakamaraming binigay na bunga. Kasi po naalala ko, nung hitik yung bunga nito, tapos maniba lang na, nagdala ko ng isang balde. Yun lang kaya kong abutin. Talagang napuno yung isang balde, pero hindi po naubos yung bunga, nakalahati lang. Pero ang masaklap, yun po ang masaklap, kinabukasan nagdideliryo ako sa lagnat. Bakit? Kasi po meron daw nakatira ditong na hindi natin nakikita. Alam niyo naman yun. Pinaano ako sa amin yung tawas. Nasa ilalim daw ako ng mangga. Totoo yun. Kahit ako hindi ako naniniwala. Pero
paano nahulaan nung manggagamot na nasa ilalim ako ng mangga. So kaya pag ano, kahit hindi ako naniniwala, makikiraan ka kasi 60% o 50% hindi pa natin alam ang ating mga kasamang nakatira sa mundong ibabaw. Bali po yung mga namumunga kong mangga ay bali siyam. Excuse me. Meron din akong siniguelas. Ayan, pag natanggal na po yung dahon niyan, ibig sabihin excuse me, lilitaw na po yung bunga niyan. Pag natanggal na yung yung dahon, ayan po, may bulaklak na excuse. Yan po yung mga bulaklak, magiging bunga na po yan. Yan po ang ibig sabihin, pag nagtaglagas na po yung siniguelas, umpisa nang magbubulaklak at mamumunga. Meron din akong kalamansi, 1, 2, 3, 4, bali 10 piraso, kaya lang napalapit sa mga mangga. Meron din akong sampalok na sweet tamarind. Ha? Oh, makalwal. Bali po 3. Katapos sa 6 na golden mango. Ayan po yung aking mga golden mango, 6. Wow, itang maputi. Dinwal laki ito. Kaya side. Ay, nabutas. Nabutas yung sablat. Sandali lang. Ito guys, yung nagbunga nung nakaraang taon. Yung 2 malalaking bunga. Ito po nag-bear siya uli ng bulaklak. Kaya kung sino yung pinakamaliit, ayan po, siya pong nagano ng bulaklak. Oh, ang dami pa naman. Siguro magtitira na lang ako dito. Yung kaya niyang kasi noon ang dami kong nilagay na tukod. Ayan po yung kita niyo yung pinagano ng tukod. Kasi nga hindi kaya. Maliit pa yung puno. Ayun, nagbunga na siya. Magbubunga na siya. Thank you Pero babawasan ko yung mga bunga mo. Yung kaya mo lang ititira ko wala na rin laman yung swimming pool. Ay, init. Ang init ng sikat ng araw. Ito po, pagkatapos ko magpatubig sa aking mga mangga, habang nagpapatubig pala ako kanina sa aking mga mangga, sinunog ko itong pinag-harvestan ng mais. Ito, para papabalsa ko na. Yan po yung pinagkaroon ng mais. Ang susunod na itatanim ko dito ay kamuting kahoy o kasaba. Pero balak ko munang patag sa loader kasi po yung banda ron medyo mababa, dito mataasan. So balak kong pakayod papatag ng maigi. Yung banda ron sa lugar ng aking kalabaw doon medyo mababa doon
Kaya balak kong kumuha ng payloader at tapos kakayurin yun papunta ron. Yung dito, yung mataas na parte dito, dadalhin banda ron. Nakakuha ko ng saging, isa yung hinog, tapos ito kinain ng daga. Ito po yung bagong tanim na talong. Merong bagong dating na seedlings, yung siling labuyo nandun sa kubo. Dito naman itatanim yun, itong portion na to. Lagay ko yung mga talong na yan, pagigiba ko na. Kasi yung harvestan ng mais, paparostrilyo ko na kapag tanim ng kamuting kahoy. Pero ipapahinga ko muna yung lupa, mga kahit na ilang days lang. Normally dapat 1 month ang pahinga ang isang katapos mag-harvest. Tsaka kung susundin yung pamahiin ng mga matatanda, after 7 years ipahinga mo ng 1 taon yung yung lupa. Makulimlim ang panahon, nagbabadya yung ulan, sana umulan. Total na sunog ko na yung yung pinag-harvestan ng mais. Dito naman po, ano bang tinanim ni Kuya rito? Hindi ko namalayan nakapagtanim na siya dito. Dito yung mga siling panigang, pinatanggal ko na. Maliliit na lang ang bunga. Ito po yung mga kasunod. Ito, mga siling panigang. Ayun, may bunga na naghahanap na magbunga. Ayan no? Kailan lang itinanim ito? Yung hindi ko magkamali, siyam na linya to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama. Siyam na linya. Ayan. Siling panigang. Kaya yung mga siling panigang doon, binunot na. Ngayon ito naman ay mga string beans. Yung pong sitaw, patani, kundol, patola, supot ng kalabasa. Bakit hindi kasali ang ampalaya? Bakit nga ba hindi kasali ang ampalaya sa bahay kubo, no? Ito, balak kong magtanim sana ng pakwan dito. Naka-order na ako ng seeds. Kaso hindi ko mabigyan ng time. Pag kailangan muna ito, yung pataba, makompos muna yung chicken manure. Ang sikat ng araw. So yun po guys, malapit ng mag-alas 5 ng hapon. Ako'y uwi na rin. Yun po, dito po nagtatapos yung aking video na to. Muli po ako'y papasalamat sa inyong panonood. Muli ito ang inyong lingkod sa Tigyakabot, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo at nabayan, nawa tayo ng pong may kapal. Jesus love us. Bye bye. God bless.